Viral ngayon sa social media ang isang overseas Filipino worker na brutal na pinatay sa Bahrain at inuwi ito sa Pilipinas nang walang salawal, bukod tanging bralang ang meron nito sa katawan. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more videos. Salamat! Kalunos-lunos ang sinapit ng isang overseas Filipino worker na kinilalang si Rosita Balasabas, tubo ng Davao del Sur, isang cleaner sa Bahrain ang walang awang pinatay ng di pa nakilalang boyfriend na isa umanong Pakistani. Ayon sa balita na nasagap ng ilang OFWs sa Bahrain, nag-night swimming di umano si Rosita Balasabas sa dagat ng Malkeya sa Bahrain, kasama ang boyfriend nitong Pakistani at iba pang mga ibang lahi. At doon daw ito pinatay dahil nakita na lang umanong palutang-lutang sa dagat ang patay na katawan ng ating kababayan na si Rosita Balasabas. Sa post ng anak ng OFW na kinilalang si Lisa Balasabas, bukod umano sa ibang lahi na kasama ng kanyang ina, mayroon ring mga Pinay na kaibigan ng kanyang ina ang sumama rin sa night swimming sa Malkeya. Anya sa anak, tinawagan umano niya ang mga kaibigan at kasamahan ng kanyang ina para sana manghingi ng impormasyon kung ano nga ba ang totoong nangyari sa gabing iyon sa kanyang ina. Ngunit di daw siya sinagot ng mga ito. Ayaw daw makialam sa kaso. Imbes na sana ang mga kaibigan ang maging daan na mabigyan katarungan ang pagkamatay ni Rosita Balasabas na kanilang kababayan, pero bakit kaya tinalikuran nila ang anak ng kanilang kaibigan? Sa ano kayang dahilan? Ano ang kanilang ikinatakot? Kung wala silang kinalaman sa pagkamatay ng kanilang kaibigan, bakit takot silang lumantad at magsalita? Dagdag pa ng anak, kinausap umano siya ng employer ng kanyang ina at pinangakuhang magbibigay ng tulong para sa kanyang ina. Ngunit nakauwi na lang daw ang kanyang ina sa Pilipinas, ni 5 duling na tulong ay walang dumating sa kanila. Dagdag pa ng anak, pinakiusapan umano sila ng employer na wag umanong magpo-post sa social media patungkol sa nangyari sa kanilang ina. At sinabihan umano sila ng employer sa Bahrain na nakadetain na sa kulungan ang Pakistani. Ngunit di naniniwala ang mga anak dahil sa wala umano silang natanggap na record na magpapatunay kung totoo nga ba na nakakulong na ang Pakistani na boyfriend ng kanilang ina. Kaya't nanawagan ngayon ang magkapatid kina Senator Raffy Tulfo at OWA Administrator Arnel Ignacio na sana'y matulungan sila na muling mabuksan ang kaso ng kanilang ina. Dahil sa karumal-dumal na sinapit nito, bukod kasi sa may laslas ang liig ng kanilang ina, ay may mga pasa rin ito sa katawan. Duda rin ang pamilya na baka hinalay ang biktima bago pinatay. Dahil nang dumating ang bangkay ng ating kababayan sa Pilipinas, binidyohan ng anak ang kahon nito habang binuksan at dito tumambad ang hubot-hubad na katawan ni Rosita Balasabas. Wala itong suot na damit, wala itong underwear, bukod tanging bralang na pula ang suot-suot nito. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Rosita Balasabas isa ng byuda. May 2 anak, isang babae at isang lalaki, na ngayon ay pareho ng ulila sa mga magulang dahil namatay na rin ang mister nito noong nakalipas na 3 taon. Kaya labis ngayon ang pagdurusa at paghihinagpis ng magkapatid dahil sa wala na nga silang ama, ngayon ay iniwan na rin sila ng kanilang ina. Kaya lubos ngayon ang pagmamakaawa at pagsusumamo ng panganay sa publiko na tulungan silang maiparating kay Senator Raffy Tulfo ang kanilang panawagan. Dahil si Senator Raffy Tulfo lamang umano ang pag-asa na muling mabuksan ang kaso ng kanilang ina. Dahil wala umanong hustisya na nakuha ang kanyang ina sa Bahrain. Dahil sa magulo umano ang mga impormasyon na binigay sa kanila ng employer. Ayon sa panganay na babae, Sir Raffy Tulfo, tulungan mo ako sir, dahil wala na po kaming magulang sir, at ako na lang ang tumatayong magulang sa kaiisang kapatid, at nag-aaral pa ng high school. Sir Tulfo, pakitulungan niyo ako sir, sobrang bigat na ng nararamdaman ko.
Nagbigay naman ng samot-saring komento ang mga OFW sa Bahrain kung bakit di ito inilabas sa social media. Anya sa mga komento, sa mga nagtataka, nagtatanong na bakit walang nabalita, bakit walang sinabi amo ko, bakit di ko nakita sa TikTok or social media platforms, ang sagot dyan ay ang Bahrain has been in top 10 most safest place. Ayaw ng Bahrain na masira ang imahe nila. Ayaw nilang madungisan ang pangalan ng Bahrain dahil alam naman natin na ang mga katabi nito ay palaging nababalita patungkol sa pagmamalupit at mga katulad nitong insidente. Kaya nasa atin na lang ang dobling pag-iingat at pagiging alerto dahil saan man dako ng mundo meron talagang insidenteng ganito. Nasa tao na lang din talaga kung nag-iingat di ka mapapahamak. Kaya nakakatakot kung ang jowa mo ibang lahi, Pakistani pa. Ano kaya ang pinag-aawayan nila, bakit siya pinatay? O baka naman pinatay siya ng mga Pinay dahil sa alam nyo naman kapag inggit kaya tayong ipapahamak ng mga kapwa natin. Tapos isisi sa ibang lahi. Dahil sa panahon ngayon, ang hirap na magtiwala kahit sa kababayan mo pa. Siguro sa dagat ginilitan ng liig si kabayan. Doon siya pinatay kasi nakita daw yan na nakalutang sa dagat. Di rin nasabi kung araw o gabi ba nakita. Narinig ko lang sa boardmate ko na nagtagpuan daw yan sa dagat, naligo kasama ang mga Pinay at ibang lahi at yung jowa na Pakistani. Baka may ginawa si kabayan, nagselo siguro ang itik kaya nagalit ang itik tapos pinatay si kabayan. Ganun naman sila. Madali lang sa kanila pumatay, kaya mag-ingat tayo mga OFW, manatili na lang sa bahay kaysa mamasyal, kausapin na lang ang pamilya sa Pilipinas. Kaya mag-ingat po kayo palagi mga kababayan, lalo na doon sa mga kababaihan na may mga karelasyon, mapaibang lahi man yan o Pilipino. Dapat maging tapat tayo sa ating mga kasintahan o asawa. Huwag natin sila lokohin dahil delikado ang balik kapag niloloko natin sila. Iisa lang ang galaw ng mga kalalakihan kapag nilamon yan sila ng selos at galit.